Amen. Sumating po ang biyaya at kapayapaan, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Hindi po itong likod na si Buddy Ariel Guevara. Bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po ang programang Apostolic, Back to the Bible, kung saan po ay nagpapayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. At bago po tayo mag-umpisa, mga kaibigan at mga kapatid, ay tapo po tayo sa ating mga pagbati. At kasama po natin muli, Dr. Jeff Hasby, at bigyan po natin siya ng panahon sa pagbati. Okay, Brother Aljon, hindi na po ako babati mga kapatid. Magandang gabi. Ibibigay na lang natin kay Brother Aljon ang pagkakataon kasi naka-line up naman, Brother Aljon. Amen. So, sa mga ating po mga kaibigan at batiin ko po mga kaibigan si Pastor Marlon Kapalungan dyan sa Bagong Silang, sa kanyang pamilya, sa kanyang bahay, sa kanyang ministry. Sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan sa Bulacan, kay na Brother B-Boy Alones, at kay sa kanyang may bahay at sa kanyang pamilya. Sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan, sila Brother Raymond Resurrection, sa ating mga sister, ating mga kapatiran dyan, yung kanyang may bahay. At pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo, at batiin po natin si Brother Norbin Saren, dyan po sa Hungary, ng ating mga kapatiran dyan sa Amerika. Palain po tayo ng ating Panginoong Kristo. Sa lahat po ng ating mga kapatiran na hindi po natin nabanggit, nabati po namin kayo ng isang magandang gabi. At nabati rin natin ang ating kapatid, Sister Arlene Guevara dyan sa Bulacan, Sister Ariela sa Dubai, at kay Brother Nelson Durmal, patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Sa lahat po ng ating mga elders sa church, ay magpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan. At muli po ay tayo po ay magpatuloy sa ating talakayan, mga kaibigan, tungkol po sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Bigyan po natin panahon, Pastor Jeff, na magbahagi tungkol po sa ating tatalakayin, Pastor Jeff, dahil napakalaga ito na ating po malaman ang mga katotohanan ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Amen. Salamat, Brother Aljon. Dako na po tayo sa mga kapatid sa atin pong pag-uusapan para mayroon po tayong matapos. Bakit nga ba kami ay naniniwala sa mga nakasulat? Kung ang lakas ng loob natin noon na tinutuligsa natin yung mga Trinitarian na walang Trinity sa Biblia, tayo pong mga oneness, wala rin po sa Biblia. So ngayon, mga kapatid, yung kahulugan po kasi ng oneness ay unity. Ngayon, kung pag-aralan mo yung salitang unity, ay paano mo nga maipag-unite ang isang Diyos na monotheism? Paano? Amen. Ano po? Sa lahat ng mga nakikinig, paano? Paano mong i-unite ang isa na? Okay? So ngayon, ang mababasa po kasi natin, mga kapatid, ay Holy One. Wala po tayong mababasang holy oneness. No? Kasi mga kapatid, ang salitang one, pag dinagdagan mo ng ness, imbento na po yan ng tao. Amen. Okay, so basahin po muna natin, 3 lang, Brother Aljon. Sabi rito sa Isaiah chapter 54, verse 5, sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Ang Panginoon na mahukbo ay kanyang pangalan. At ang banal ng Israel ay iyong manunubos. So sa English kasi, Brother Aljon, ay Holy One of Israel. Okay, no? So pangalawang talata, italo na natin sa Ezekiel, no? Sa 39:7 ng Ezekiel, mga kapatid, no? Tumitindig po kami na ang Diyos ay monotheism, singular one, hindi united, no? Sige. At ang aking banal na pangalan ay ipakikilala ko sa gitna ng aking bayang Israel. At hindi ko man titiising malapastangan pa ang aking banal na pangalan. Mm-hmm. At naalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, ang banal sa Israel. Okay, Holy One of Israel. Yun po nakalagay. Ngayon, marami naman talata sa New Testament na Holy One din. Pero isang talata lang din, mga kapatid, ang ating basahin, no? Doon sa 2:20 ng unang Juan. At kayo'y may bahid ng banal at naalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Okay, so may pahid, no? May pahid ng Holy One, no?
So kung huliwan ang ating mababasa, ay nakakatiyak tayo na nabasa natin. Amen. Bakit po ba pag nabasa? Para hindi tayo makapagyabang. Unang Korinto 4:6. Basahin po natin sa 4:6 ng unang Korinto. Kaya maraming mga ngaral na nagyayabang pero hindi naman nakasulat. Pero para wag daw magyabang, kailangan nakasulat. Sige, basa. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsiigit sa mga bagay na nangasusulat, O, kita nyo? Tuloy. upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. O, di ba? Kaya minsan nagpapalalo tayo kasi yung ating sinasabi hindi nakasulat. So ngayon, pag hindi nakasulat, kung ang nakasulat 1, huwag mong dagdagan. Bakit? 22:18 ng Revelation, mga kapatid. Basahin po natin. Ito po ang payag po sa Apocalypse 22:18. Aking sinasaksiyan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos na mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakakasulat sa aklat na ito. So, kita nyo, Brother John? So, yun lang po, no? Yeah, napaka-mapanganib po kasi na kung ang mababasa mo ay Holy One, ay gagawin mong Holy Oneness. Wala po. Ngayon, may mababasa pa tayo, fullness eh. No? Wala po talagang mababasang oneness. Kung mayroon man, yung kiniklaim nila sa ibang salin, doon sa Episo, mga kapatid, sa 4, sa Episo 4, kung di ako nagkakamali, sa 13, pero sa English niyan, Brother Aldon, unity pa rin yan eh. Sige, basahin nga natin. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Yung pagkakaisa na yan, oneness sa English yan eh. Ano po? Sa iba nila, unity, at sa ibang salin, ginamit nila yung singleness. Oo, no? Yan ang gamit nila. Eh, single na nga, may ness pa, no, mga kapatid? Okay? So, wala po tayong mababasang oneness. Ngayon, kung wala tayong mababasa, di kailangan tumahimik tayo sa mga bagay na yan. Bakit? Ang Biblia, pagka nag-ingay, kung ano yung iningay niya, yun ang iingay natin. Amen. Diba? Kasi Biblia yan, mga kapatid, hindi naman sa atin. No? Hindi kami nangangahas ng mga salitang hindi nababasa. Ngayon, kung sasabihin ninyo na dahil sa mga theological, sa mga scholar, lumabas yung mga salita na yan, eh, mas authority pa rin ang Biblia kaysa sa kanila. So kung maniniwala kayo sa oneness, paniwalaan nyo na rin ang Trinity. Parehas kasi hindi nakasulat sa Bible. Tama, Brother Aljon. Kasi yun kasi ang karamihan, mga kaibigan, na butas sa atin ng mga Trinitarian. Oo. Hindi kayo naniniwala sa word na Trinity dahil hindi nakasulat sa Biblia. Oo. Pero yung salitang oneness, bakit nyo pinaniniwalaan na hindi naman nakasulat sa Biblia? Para ang mangyayari, magiging bias tayo nito. Amen. Yan ang mangyayari, mga kaibigan. Bakit yung Trinity ay hindi nyo paniwalaan? Pero yung oneness, pinaniniwalaan nyo. Parehas din na hindi nakasulat sa Bible. Nakasulat. Okay? So, mapanganib. So, ngayon, Brother Aljon, bakit baga, tila bagay, parang galit tayo sa oneness. Ito, mga kapatid, ay walang personalan. Opinion lang ito. At ito po ay palagay ng Biblia. No? Hindi po tayo namin personal. Ngayon, ang oneness po, marami na pong nagpasa sa amin ng mga video. At ang mga video na yon ay laman si David Bernard. Bago ang mga video na ipinasa sa amin, sang katutak na po yan, may mga libro din po kami, no? Ni David Bernard. Ngayon, si David Bernard, alalahanin niyo po, may Pasko po sa kanila. Wala pong kabanalan sa kanila. Wala pong tribulation na mangyayari sa church sa kanila. May mga pastura sa kanila. O di, sundin nyo na rin yung doktrina niya kung siya din naman ang inyong titindigan, mga kapatid. No? At So, saka, suriin natin yun, Brother Aljon. At saka nangyayari, Pastor, ang nangyayari ay lumalabas parang wala tayong sariling doktrina. Isa pa yon. Sapagkat Diyos, nangihiram tayo ng doktrina ng iba, samantalang iba naman yung grupo, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, kung tutulig sa inyo po, mga kaibigan, ang programang ito, halimbawa po, minsan mas napapansin ko yung mga pinapasa rin sa akin mga videos, puro aral ng
ni Kevin Bernard, David Bernard. Aral ng banyaga. Puro oneness yung pinapasang video. Sabi ko, Oo. wala bang sariling doktrina yung ating sinasamahang grupo at parang nakikihiram ng aral sa iba. Oo. So, tila baga ang mga Pilipino ay walang kakayanan. Opo, ayun po ang nangyayari. At yung oneness po, banyaga ito eh. Amen. Kagaya rin ng Trinity, banyaga rin ito Mm. na inimbento ni Tertullian. Oo. Yung oneness, isa rin itong invento na salita eh. Oo. Ayan po. Meron kasi nagiging problema dahil ang pahayag nila, bakit namin ginagamit ang oneness? Mm. Kasi raw marami nang gumamit na one God. Oo. Ang ginagamit daw ito ng mga Muslim, sa ating mga kaibigan ng Muslim, ay ginagamit ito ng Iglesia ni Cristo. Ginagamit ito ng iba't ibang grupo na one God. Mm-mm. Ngayon, ang gusto lang nila modify o para sabihin na pag sinabing oneness, automatic, yun na ang grupo natin, Oo. mga kaibigan. So, porkit ba ginamit natin yung one God? Yung one God ba ng iba't ibang reliyon? Ganun din ba ang one God natin, mga kaibigan? Ang pinapatunayan po natin one God, yung hindi one God ng ibang reliyon, kundi Oo. yung one God na nakasulat po sa banal na kasulatan, mga kaibigan. Oo. So, dahil, Brother Aljon, ang bigat po kasi ng pagpapatunay ng oneness nasa mga kamay nila. Pero sa atin, ang bigat ng pagpapatunay ng monotheism nasa atin. So, ito, mga kapatid, ang bigat ng pagpapatunay, kaya ito po ay amin talagang patutunayan na ang Diyos absolute one. Hindi oneness, hindi nagkakaisa. Isang Diyos, isang pangalan, forever. Hindi nagbago, hindi namatay. No? Siya ang creator. Siya ang sinasamba. Ang Diyos na yan, tinitindigan namin, mga kapatid. Siya ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya din ang Ama ng mga apostol at ng mga alagad. Ang Ama na yan, mga kapatid, yan po ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang tinitindigan namin, mga kapatid. Iisang Diyos. No? Tunay na Diyos. No? Yun po ang ating Ama. Ang pangalan ng Ama, Jesucristo. No? Ang pangalan na yan, ipinasa niya sa anak. Yung anak, mga kapatid, ang bigat ng layunin ng anak, no? Ipako siya sa krus para matubos at mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Nagmahal siya at nag-alay ng buhay, no? Para sa ating lahat, para sa mga tupa. No? Nag-alay siya ng buhay. At wala pong nagpilit sa anak. Kung di yun po, ay plano ng Ama. Mababasa natin yan sa Juan 18, Brother Aljon. Ito po, sa 10:18 ng 1. Sino man ay hindi nag-alis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Kita nyo? Sa haptindi ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo, no? Talagang pusa niyang ibinigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. No? Take note, para sa kanyang mga tupa. Brother Aljon. So ngayon po, mga kaibigan, ito po ang problema, Pastor. Okay. Yung 1:5:26, ito po ang problema, mga kaibigan at mga kapatid. Pagka kayo po ay tinatanong namin, tila umiiwas po kayo sa katanungan. Kasi ang isang katanungan dito, Oo. sa 1:5:26, kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili. Gayun din ang anak, pinagkalooban niya ng buhay sa kanyang sarili. Ang tanong po, mga kaibigan, ano po ba yung ipinako sa krus at namatay? Yung buhay ba ng Ama o yung buhay ng anak na ipinagkaloob ng Ama sa kanya? Oo. Ano po ba ang namatay doon, mga kaibigan at mga kapatid? Ito, mga kaibigan, alam ko po na iiwasan niyo po ito. At isang-isa po na tinalakay po namin dito sa unang Korinto, sa 6:14. Ito pahayag po ng Biblia, sabi dito. At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. At muling bubuhay naman tayo sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. So meron ako nakausap, nakadiskusyon ko, na sabi ko sa kanya, ang Panginoong Jesucristo raw ay, dahil kaya raw siya ay Diyos, dahil siya ay nabuhay na maguli. Payag ko sa kanya, merong nagbuhay sa ating Panginoon. Sabi niya, anong talata? Binasa ko sa kanya, mga kaibigan,
at muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. Tinatanong ko siya, yung Diyos ba na bumuhay sa Panginoon, ito ba yung Ama o ito yung anak? Ang payag niya walang mabasa na yan yung anak o yan yung Ama. Oo. So, paiwas po sumagot mga kaibigan. Oo. At saka, Brother Aljon, yung Diyos na bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo, hindi ba yan din ang Diyos na bubuhay sa atin sakaling mamatay tayo para magkaroon ng tinatawag na glorified body? Opo, mga Hindi po kaibigan. ba mababasa din natin sa Roma 8:15 yun, mga kapatid? Basahin po natin mga kaibigan at mga sa 8:15 ng Roma, ano payag ng Biblia. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikakatakot. Tatapos tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop na dahil dito sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y anak ng Diyos. Itaas natin, Brother Aljon, yung espiritong bumuhay na yan sa Panginoon. Ay ganyan po sa 11. Berito ay ganito. Ngunit kung ang espiritu niyo ang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay, ay magbibigay naman sa inyo ng katawang may kamatayan sa pamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Maliwanag ito mga kaibigan, no? So, pinapayag po ni Apostol Pablo yung espiritu na tumira sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang bumuhay sa kanya. Ito rin yung espiritu, Pastor, Amen. na titira sa atin. Ito rin po mga kaibigan, yung magbabago ng ating katawan, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ang payag po ng banal na kasulatan, paano nyo po sasagutin yung pinapahayag ng Panginoong Jesucristo? Sabi niya, ako'y aakyat sa Ama, inyong Ama, aking Diyos, at inyong Diyos. So kasi ang problema kasi ng oneness, yung Ama, siya rin yung anak. Pero pag tinanong mo, nang napako ba yung anak? Hindi napako yung Ama. Ang sagot nila, hindi. Iiwasan nila. Tapos, palalabasin nila na yung anak, yan din ang Ama. Tapos, pagka sinabi mo, hindi namatay yung Ama, ang sasabihin nila, ang laman daw ang namatay. Ngayon, ang tanong, sino yung laman? Ayun. Tao o Diyos? Ayun, tao yun mga kaibigan. O, sa kanila po, kasi Diyos, hindi namatay ang Diyos. Maring tumanggi po tayo, pero sa takbo ng ating pagpapaliwanag, bakit tao ang Diyos? Sapagkat doon sa bata, ang sabi ninyo, Diyos ang bata eh. No? So ano ang namatay? Hindi namatay ang Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, hindi po yun namamatay. No? Papaniwalain nyo ba ang mga nagbabasa ng Biblia na ang Diyos namamatay? No? Ay mga kapatid, sa inyo na lang po yan, teolohiya nyo po yan. Kami, mababasa. Pwede ba nating basahin, Brother Aljon? Na yung... Ang Diyos ay hindi po namamatay. hindi po namamatay yun, mga kaibigan, sa unang Timoteo. Sa 1 at ang versikulo po ay 17. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos, ay ang kapurihan at ang kalwalhatian magpakailang kailanman siya nawa. Sabi rito, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Sabi rito, immortal. Pag sinabing immortal, mga kaibigan, hindi po ito namamatay, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, kung ang Diyos po natin, mga kaibigan, ay namamatay, ay hindi po kami papayag, mga kaibigan, sapagkat ang Diyos po na aming pinaniniwalaan, sabi po ng Panginoong Jesucristo, sabi nga ron, ako'y Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ako'y Diyos na mga buhay, at hindi Diyos ng mga patay. At hindi nagbabago. Opo. Kaya po mga kaibigan at mga kapatid, paano po mamamatay ang aming kinikilalang Diyos? Kung ang aming kinikilalang Diyos, hindi ito yung nagkatawang tao eh. Hindi pwedeng magbago yung Diyos ng Biblia, mga kaibigan. Ang problema po, ginagawa po natin, yung Diyos Ama. Ang payag po natin ay ito ay nagkatawang tao. Wala po tayong mababasa sa Biblia na ang Diyos Ama ang nagkatawang tao. Pwede ba natin basahin kung anong nagkatawang tao, Brother Aljon? Basahin po natin, mga kaibigan. Para sa kaalaman ng marami, mga kapatid. Umpisa po natin sa 1 hanggang 3. Okay. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos.
ito rin ng pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alimang sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 14. At nagkatawang tao ang berbo. Yung nagkatawang tao pala mga kaibigan. Yung berbo. Nasa pamamagitan ng berbo, ginawa ang lahat ng bagay. Kung titignan po natin sa 1:10 ng 1. Siya'y nasa sanlibutan. Yung berbo. At ang sanlibutan ginawa sa pamamagitan niya. At hindi siya nakilala ng sanlibutan. Yung nasa sanlibutan palang pastor, ito yung berbo. Amen. Paano po siya naparito sa sanlibutan, mga kaibigan at mga kapatid? Pakinggan niyo po sa Hebreo 10 at ang bersikulo po ay 5. May mga nagsasabi kasi, Brother Aljon, yung daw ay hindi natupad kasi plano daw yan ng Ama. So hindi daw yan umalis sa isip niya. Siya talaga daw mismo. Pero natupad eh. Bakit? Sa 14, nagkatawang tao at tuloy ang sinasabi mo. Ayan po. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, ahin at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay niyandam. Hindi natupad. Natupad ito mga kaibigan, no? Kasi pagka papalagay po natin na hindi po natupad, para po tayong mga Hudyo. Naghihintay pa rin ng Kristo hanggang ngayon, mga kaibigan at mga kapatid. Huwag naman mangyari dahil sa panahon po nila mga kaibigan, ang Panginoong Kristo po, yung Mesya, ito po'y kanilang inihintay mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga nila pinatay ang Panginoong Kristo na dahil hindi nila kinikilala ito na ito ang Misaya o anak ng Diyos. Kaya nila ito pinatay mga kaibigan. So, ayan po ang problema, no? Yung oneness ay hindi nakasulat sa Biblia. Bakit po natin ito po ay tinutulak sa kaisipan ng mga tao, mga kaibigan at mga kapatid? Oo. Ayan po ang problema. Kung ano yung hindi nakasulat, yung po yung tinatanggap ng mga tao. Pero yung nakasulat po sa Biblia, hindi tinatanggap ng mga tao. Sinabi po ng Panginoong Kristo yan, Brother Aljon, sa 5:43 ng John. Basahin po natin mga Tingnan kaibigan. natin, mga kapatid. 5:43 ng 1. Ito pong payag po ng banal na kasulatan. Naparito ko sa 43. Naparito ko sa pangalan ng aking Ama. At ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan ay siya ninyong tatanggapin. Tingnan nyo? Ito po ang problema mga kaibigan, no? Ito, pastor, no? Oo. Sa Old Testament, wala pong tinuro ang Biblia na oneness. Tama. Maging si Moises, maging ang alimang mga propeta, mga kaibigan, hindi po sila nagturo ng oneness. At gayon din po sa New Testament, maging ang Panginoong Jesucristo, hindi po siya nagturo ng oneness, mga kaibigan. At pati ang mga apostol. Ngayon po, ang kanilang pakahulugan, kahit hindi nakasulat sa Bible, nandun daw yung diwa ng oneness sa Bible. So ang ginagamit nila, Deuteronomy 6:4. Ngayon ang problema mga kaibigan. O kaya yung Hero Israel, the Lord our Lord is one Lord. So yung one, gagawin nilang oneness. Yun ang diwa. Ang problema, yung oneness sa Deuteronomy 6:4 na ginagamit nyo, yan din yung ginagamit ng mga Trinitarian na ikad. Oo. Kasi ang kahulugan ng ikad, united, unity. Yung ginagamit ninyong oneness sa Deuteronomy 6:4, yan din po ang ginagamit ng mga Trinitarian. Sino po ba talaga ang dapat gumamit niyan, mga kaibigan at mga kapatid? Ngayon po, ang payag po ng banal na kasulatan, meron pong iisang Diyos ang nakalagay sa Bible, Holy One, walang Holy Trinity. Ang nakalagay po sa Bible, one God, one Lord. Wala pong mabasa tayo mga kaibigan na oneness of God. Wala pong ganyan mga kaibigan at mga kapatid. Para lang patunayan natin na merong oneness na yung Ama, siya rin yung anak siya rin ng Ama. Wala po sa Bible yung mga kaibigan at mga kapatid. Kasi pag sinabi nyo na yung anak siya rin ng Ama, lumalabas, tinatanggihan nila yung anak. Oo. So karapatan nilang patunayan yan kasi yung anak, yun din ang Ama. Palalabasin talaga nila. Kaya ang kahulugan ng ganyang paniniwala, Jesus only. Yun po talaga sinabi rin ng ating kapatid, Jesus only. Kasi nasa Kanya. Pansinin niyo mga kapatid, ang anak, ito ang paniniwala ng oneness na malinaw. Ang anak, naroon ang Ama. Kaya, Ama na rin siya. Ayun, ang problema. Okay? So, ibig sabihin ba mga kapatid, ang anak, nakatira ang Ama, Ama na rin siya? O vice versa? No, kasi nakalagay sa Bible, hindi ka pag ng Paltaya Philippine,
na ako'y nasa Ama Mm. at ang Ama ay nasa akin. Oo. No? So yung talata, yung ama nasa anak. Hmm. May talata ba na baliktarin natin? Ang anak nasa ama? Okay, basahin po natin. Maganda, Pastor. Basahin natin yung sinasabi po nila. Sa 14:9 ng 1, ito po payag niya. Ito kasi yung matibay na pundasyon ng oneness. Sige. Okay, basahin natin. Ang sinabi sa kanya ni Felipe, sa 14:8 ng 1, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. At sukat na ito sa amin. At sinabi sa kanya ni Jesus, Malaunang panahon ako'y iyong kasama, at hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano siya sabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nanampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo ay hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Okay, tama? So ano ang nakita? Ito, Yung ama na tumatahan o yung gawa ng ama? Yun, yung gawa ng Ama, yung tumatahan, mga kaibigan. So pwede bang ituloy natin sa pambasa, Brother Aldo? Ito natin. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya ay magsisampalataya kayo sa akin, dahil sa mga gawarin. Kita nyo? Kasi mga kapatid, bakit namin tila baga ay tinatanggihan na ang anak siya din ng ama? Kasi ang anak, sinabi niya mismo No? Ano sinabi niya? 5:37 ng Juan Basahin po natin, Tingnan natin. mga kaibigan. 5:37 ng 1. Ito payag ng Bible. Ano po ang sabi ni Kristo tungkol po sa ating Ama? At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanman ay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig. Ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Kita nyo? Lalabas, Pastor. Kasi sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Sukat na ito sa amin. Kung nakita ni Felipe ang Ama na yung pala ang Panginoon sa Kristo, lalabas po na sabi po ni Kristo, ang aking Ama na nagsugo sa akin, ni hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi ninyo nakita ang kanyang anyo. Kung si Kristo pala, yun ang Ama, lalabas nagsisinungaling si Kristo nito. Yun po ang tagpo, mga kapatid. No? Yun po ang tagpo, Brother Aljon. Pero pinoproteksyonan natin yan. No? Ngayon, yung ama na hindi nakita ni Numan, yun ang ama na aakyatin niya sa langit Maliwanag po yan, Pastor. Doon sa 2017, yung ama na yan, sabi niya, inyong ama. Sinong inyo? Mga alagad, mga apostol. No? Yun din ang ama nila. Yung ama ng Panginoong Jesucristo, ama rin ng mga apostol. Ngayon, kung mga apostolik tayo, ama rin natin yun. Pwede ba basahin natin yun? Brother John? 2017 ng 1. Pakinggan niyo po, mga kaibigan at sa ating mga viewers. At sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong ipuin, sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid. Yung mga kapatid, mga alagad mo yan, Brother John. Okay, tuloy. Sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos Kita mo? at inyong Diyos. Maliwanag ito Meron kung siya po ay Diyos, siya rin ang Ama. Bakit siya aakyat sa Ama at bakit siya aakyat sa Diyos? Siya na pala yun Oo, di ba? O, di sila ang magpapaliwanag yan, Brother Aljon. Yun ang nagiging problema, mga kaibigan. Ngayon po, pag tinanggihan ninyo po na merong anak at tinanggihan nyo na merong ama, sabi po ni Juan, di po ako nagsabi sa unang 1:22, lalabas po na tayo po ay Antikristo. Mga kaibigan at mga kapatid. So, maliwanag po yan, mga kaibigan. Sabi, sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus, siya ang Kristo. Ito ang Antikristo. Sa makatuwid, ang tumatanggi sa Ama at sa anak. Pag tinanggihan ninyo yung anak at paniniwala ninyo yung anak, yung pa rin ang Ama. At yung paniniwala nyo naman yung Ama, yun din ang anak. Wala po nakalagay po sa Biblia yun, mga kaibigan at mga kapatid. Pag may nabasa po kayo sa Biblia na nakakalagay ay ang Ama ay siya rin ang anak at yung anak siya rin ang Ama, titigil ko na po ang programang ito, mga kaibigan. Wala kayong mabasa sa Bible na sinabi ni Jesus na ako rin ang Ama. Mga kaibigan, wala kayong mababasa ng ganun. At wala rin kayong mababasa na sinabi ng Ama, ako rin ang anak.
Wala po yan, mga kaibigan. Amen. Merong ama, merong anak. Ang layunin ng ama ay iligtas ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang anak, ng kanyang ito'y isugo, mga kaibigan. Amen. So, ang Panginoon pa rin, siya pa rin ang may plano magligtas. Yes. Pero ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang anak. Amen. Niligtas po, mga kaibigan, ng Panginoon, no? Yung Israel, sa pamamagitan ni Moises. Kaya nga si Moises, tinatawag din siyang tagapagligtas. Amen. So, babasahin ko po, mga kaibigan at mga kapatid. Sa Gawa 7, ito po ang payag po ng banal na kasulatan. Sa 35, ang Moises na ito na kanilang itinakwil na sinasabi, sino ang sa inyo na naglagay ng puno at uwong at siyang sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel na sa kanya'y napakita sa mababang punong kahoy. Ito pala, Pastor, no, si Moises, no? Amen. Tinatawag siyang puno Oo. at tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang anghel. Kaya po, ang pagliligtas po ng Diyos, mga kaibigan, sa pamamagitan po ni Moises, lalabas si Moises magiging Diyos din. Amen. Pero di ba, ginawa siyang Diyos ng Panginoon sa kay Paraon, Oo. mga kaibigan at mga kapatid. So, si Moises po, siya po ay tagapagligtas din ng Israel. Pero hindi po siya ang Diyos Ama, mga kaibigan. Hindi at siya ang tunay na Diyos. Mm. No? Ang tunay na Diyos ay mababasa natin yun sa Jeremiah 10:10, Mm. mga kapatid. So, maliliwanag din po yan, mga kaibigan, na ang Panginoon, siya po ang tagapagligtas, pero meron siyang instrument Oo. para tagapagligtas. Ang Diyos po, siya po ang creator, pero meron siyang gagamiting instrumento. Kaya nga yung verbo, sa pamamagitan niya. Kaya nga po mabasa ninyo, pagtungkol po kay Kristo, pagka ang pahayag po ng banal na kasulatan, na nilikha ang lahat ng bagay, lagi po nating mabasa sa pamamagitan niya. Oh, amen. Isang halimbawa po, yung tutukoy po, sa Kolosas, ano po pahayag po ng banal na kasulatan? Sa Kolosas 1, at ang bersikulo po ay 16, sabi rito. Sa 15 muna, na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ang panganay ng lahat ng mga niyalang. Sapagkat sa kanya niyalang ang lahat ng mga bagay, kasangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at na mga bagay na hindi nakikita, maging mga luklukan o mga pagpapasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Kaya lahat nating mabasa sa ating Panginoon Kristo. Yes, sa amen. pamamagitan niya. Hindi direkta ang Ama na. Ano lang ng Panginoon, no? Mm. Direct, mga kaibigan. Kundi, meron siyang ginamit na salita, Oo. mga kaibigan. Kasi, Brother Aljon, lalabas kasi, mga kapatid, pakinggan po ninyo, kayo po ang humusga. Kung ang anak ay hindi gumamit ng sa pamamagitan niya at creator na rin siya, lalabas po dalawa ang creator. Ayun. Dos G's ng Malakyas. Tingnan Okay, natin. kaya nga ang payag po ni Malakay, wala baga tayong lahat na isang ama, sabi rito. Sige, basahin. Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin. Ang anak ba yan o ama? Ay, ito po yung ama. O, tuloy natin. Tuloy natin. Bakit kayo nagsisigawan ng paglilino laban bawat isa, laban sa kanyang kapatid, na nilabastangan ang tipan ng ating mga magulang? Oo. Kaya nga ang tanong dito, Pastor, no? Wala baga tayong lahat na isang ama? Oo. Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Paano po ba? Anong proseso ng pagdalang ng Diyos, mga kaibigan? Sa sanlibutan. Di ba po nilikha ng Diyos ang sanlibutan? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Basahin po natin. Basahin po natin, mga kaibigan, sa Awit 33. Ano po payag po ni David, mga kaibigan at mga kapatid. At kung meron po tayong mga katanungan tungkol po sa banal na kasulatan, ay maaari po tayo magtanong tungkol po sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo. 33:6 ng Awit, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ay nayari ang mga langit. At ang lahat ng natanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Maliwanag ito, Pastor, no? Sa Amen. pamamagitan ng salita ng Panginoon, nayari ang mga langit. Maliwanag ito, mga kaibigan. Kaya nga yung verbo, sa pamamagitan niya, ginawa ang lahat ng bagay. Sabi doon, alimang ginawa ay hindi ginawa,
kung wala siya. Amen. Mga kaibigan. Kaya kung wala yung verbo, wala magagawa. Dahil sabi niyang John 1:3, ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At anumang gawa na hindi ginawa, ay hindi ginawa kung wala siya. So, sa maliwanag na sabi, Brother Aljon, hindi nagawa ang lahat ng bagay kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ang namamagitan, salita ng Diyos. So, kaya mga kaibigan, ngayon po, bago ito salitain ng Panginoon, dadaan muna ito sa kaisipan ng Diyos. Kaya nga si Kristo, siya yung karunungan ng Diyos. Logos. At kapangyarihan ng Diyos. Kaya pag sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Binigkas niya na yung salita. At yung salita na yun, mga kaibigan at mga kapatid, actual yun na nalikha, mga kaibigan. Ngayon po, pag tayo po gagawa, mga kaibigan, dumadaan muna ito sa ating isipan. Amen. Kung ang Diyos po ay bago siya lumikha, nasa isipan po ito ng Diyos, mga kaibigan. Sa plano niya. Bago niya po ito bigkasin, mga kaibigan at mga kapatid. So ngayon po, kagaya ng pinapangaral po namin, mga kaibigan, nasa isip muna namin ito, bago po namin ipangaral sa inyo aktual, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, isa sa mga matibay na sinasabi ng mga oneness, yung Colossus 2:9, kaya raw Diyos ang Panginoong Kristo. Kasi nga, nanahan sa Kanya ang pagka-Diyos. At gayon din, sabi nila sa Roma 9:5, sabi niya, sa inyong mga magulang, si Kristo ayon sa laman, Diyos na maluwalhati, magpakailanman. So, Isa ito ng mga ginagamit, mga kaibigan, ng mga oneness. Pakinggan niyo po, sa Roma 9, at ang versikulo ay 5. Ito ang kanilang paborito. Nasa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalong sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. So, ang conclusion nila, yung ayon sa laman, Diyos din. Ayun ang problema Ay, nila. pwede ba natin basahin sa English? Sabi ito, Tapos kung may kama, magkama tayo. Brother Aljon, sige. whose are the fathers and whom, as concerning the flesh, Christ came, who is over all, godless forever. Amen. Hindi ba yung God bless forever ay salutation yon? Ang ginawa nila yung God bless forever. Amen. Kinunik nila sa laman? Itinugtong nila doon kay si Kristo na ayon sa laman. Oo. Kaya Diyos na, laman pa. Okay, ang problema, mga kaibigan. Mga kapatid, hindi po ganon. No? Ang Diyos po talaga yan. 28:2 ng Ezekiel. Okay, basahin po natin, mga kaibigan. Sa Ezekiel 28. Verse 2, ando po payag po ng banal na kasulatan. Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tero, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas, at iyong sinabi, ako'y Diyos, ako'y naupo sa upuan ng Diyos, sa gitna ng mga dagat, gayong man ikaw ay tao, at hindi Diyos, bagamat iyong inilagang ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Sabi niya ron, bagamat ikaw ay tao at hindi Diyos. Ito rin, mga kaibigan, ang payag po ni Oseas. Oseas 11, verse 9. Ano po ang payag po ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito? Ang Diyos ba ay tao? Pakinggan niyo po, Oseas 11:9. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna mo, at hindi ako paroroon na may God. Sabi niya, ako'y Diyos at hindi tao. So maliwanag po yan, mga kaibigan. Sabi ng Diyos, ako'y Diyos at hindi tao. At yung tao ay hindi rin Diyos. Amen. No? Mga kaibigan at mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung sabihin natin, yung ama, siya rin yung anak. Yung anak po, mga kaibigan, tao eh. Nasa kalagayan po siyang laman eh. Ang ama po, mga kaibigan, ito po ay mananatiling espiritu. Sapagkat yung ama, ayon po kay Santiago 1:17, ang ama ng mga ilaw ay walang pagbabago ni aninuman ng pag-iiba. Kita nyo? Hindi pwedeng magbago yung ama sa kanyang kalagayan. Kaya nga, mga kaibigan, yung nagkatawang tao, yung kanyang salita kasi sa kanyang kalagayan ay hindi po siya pwedeng magbago. Amen. Kung ang ama po ang nagkatawang tao, lalabagin niya po yung kanyang sariling kalagayan, mga kaibigan at mga kapatid. So, yan po yan. Maliwanag po yan. Kung granting na nagkatawang tao ang ama, di wala ng ama sa langit. Wala nang tatawagin si Jesus Christ Oo. na ama namin nasa langit ka. Ay,
mabigat po yun. Dapat lalabas, Ama namin, nasa akin ka. Oo. So ngayon, Brother Aljon, nais ko pong i-direct natin doon sa sinasabi nila. May nabasa ako kasi doon sa comment na bagamat siya'y anyong Diyos, ay hindi niya inari. Pwede ba natin na basahin mo na yon para sa kaalaman ng marami sa Pilipos 2, Brother Aljon? Pilipos 2:8, no? Basahin natin sa 6. Okay. Sabi sa 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman. Tularan daw siya natin. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inari isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos, hinubad niya ito at nagganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasa'y nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Okay. So, diyan sa talata, mga kapatid, sino po ba ang dapat niyang pantayan? Na hindi niya inaring magkapantay sa doon. Sino yon? Walang iba, kundi yung Ama. Okay. So, yung salitang anyong Diyos, no, hinubad niya. At nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao, ano siya ngayon? Nasa kalagayan siyang tao. Bakit? Ano ang hinubad niya, Brother Aljon? Pakinggan niyo po mga Okay, kaibigan. ano hinubad? Yung kanyang pagkatyo. Okay. Kung hinubad na niya ang kanyang pagka-Diyos, at ang sabi, tularan daw natin ang kaisipan niya, ipapasuot pa rin natin, mga kapatid at mga kababayan, siya pong may plano niyan. Hinubad niya para maging anyong tao. Maging alipin. Ngayon, ipapasuot pa rin natin sa ating kaisipan, mali ba na plano niya na nag-anyo siyang laman, nag-anyong alipin, dahil hinubad niya ang pagka-Diyos, at sabi, tularan natin siya, mga kapatid. O, basahin natin. Tingnan natin. At palibasa'y nasumpungan siya sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Nasumpungan siyang anyong Tao. ngayon, papayag ba tayo na nasumpungan siyang anyong Diyos? Ay, hindi yun. Ikinalaban mo ang plano ng Diyos, Brother Aljon. No? Sige, tuloy natin. Papakinggan niyo po mga kaibigan. Kaya't siya naman ay pinadakila ng Diyos. Kaya siya pinadakila kasi inubad niya yung kanyang Amen. Diyos. Diba, hindi tayo sumasalangsang sa talata. Pero mga kapatid, kayo, pinapasuot nyo. Ang anak ay Diyos. Hinubad niya nga po Kaya yung binigay sa kanya, yung pangalan. Amen. Natatawaging makapangyarihan Diyos. Na yun ang tinanggap natin. Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Kasi nga, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Kaya, ginawa ng Ama, dahil hinubad niya na, siya naman ay pinalakila ng Diyos. Amen. Sige, paliwanag mo, Brother Aljon. Abi Diyos, at siya'y binigyan ng pangalang naroon sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng mga tuwa. Nauwi sa pangalan? Kung inibad po ng Panginoong Kristo yung kanyang pagka-Diyos, binigyan naman siya ng pangalan. Pastor, Yun, at mahalaga. kaya, nang inubad niya ang kanyang pagka-Diyos, mababa pa ang kalagayan niya sa anghel. Pakinggan niyo po mga kaibigan. Ito po, tutulan ninyo. Si Kristo, si Jesus, ginawang mababa na kaunti kaysa sa mga anghel. Papayag kayo yung Ama, mas mababa ng kaunti sa anghel? Ay, hindi ako papayag. 2:9 ng Hebreo. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel sa makaduwin ay si Jesus. Dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kalwatian at karangalan upang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay nasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Ngayon po, mga kaibigan, mapapansin niyo po, ginawang mababa ng kaunti si Jesus sa mga anghel. Sa kalagayan, Pastor, no? Kasi namamatay ito. Ngayon, saan po nakakalamang ang Panginoong Kristo sa mga anghel? Dito rin po, sa Hebreo 1:4, pakinggan nyo. Na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel. Dito pala siya nakakalamang sa mga anghel. Amen. Bakit? Palibasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Amen. Sa kalagayan, mga kaibigan, mas mababa ang Panginoong Kristo. Pero sa pangalan, sabi po rito mga kaibigan, naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel. Palibasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan. Doon po nakakalamang ang anak sa mga anghel. Amen. Sa pangalan
na ibinigay sa kanya ng Ama. Yes, amen. Mga kaibigan. So, ang pagkakaiba natin sa oneness ay ito, mga kapatid, no? Ilagay nyo sa inyong sulat dyan, ito ang kaibahan namin sa oneness. Ang oneness, ang Ama nakatira sa anak, Ama na rin siya. Ayun ang problema. Ang kaibahan namin, so ang divinity nasa loob niya. Sa amin, mga kapatid, ang anak, ang pangalan ng anak, andyan ang divinity. Ayan. Dahil hinubad niya yung kanyang pagkadiyos. Amen. Kaya yung pangalan, yun ang ibinigay. Oo. Mga At kaibigan. mababasa talaga natin sa 9:6 ng Isaias, Brother Aljon. Na sabi, tatawagin Mm. ang kanyang pangalang makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Kasi ganito, Pastor, no? Amen. Sige. Hinubad niya yung kanyang pagkadiyos. Mm. Eh kung hindi niya hinubad yung kanyang pagkadiyos, Mm. tapos ibinigay pa yung pangalan, Mm. mga kaibigan, mga kapatid, lalabas po, magiging dalawa po ang Diyos. Amen. Isang Diyos na anak, at taglay niya rin ang pangalan ng Ama. Mm. Mangyayari, walang matitira na kasama, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nga po, piyapayag po namin, si Jesus nang siya po ay nag-anyong laman, mas mababa siya ng kaunti kaysa sa mga anghel. Mm-mm. Ngunit nakakalamang po ang Panginoong Hesukristo doon sa pangalan na minana niya sa kanyang Ama, mga kaibigan at mga bakit? Siya'y pinadakila at pinadakila ng Diyos palibasay nagmana ng lalong marilag na pangalan. No? Siya'y binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay lulub. Kasama rito mga anghel. Yes, amen. Bagamat ang kalagayan ng Panginoong Kristo, siya ay tao. Mm. Pero yung pangalan na ito, lulod dito yung mga anghel, mga Oo. kaibigan at mga kapatid. Doon po nakakalamang ang Panginoong Kristo sa pangalan na ibinigay sa kanya ng Ama, mga Amen. kaibigan at mga So, kapatid. lumalabas, no, na sa atin, ang konklusyon natin, ang pangalang Hesukristo, yan ang forever. So, balit itong anak, pag sinabi mong bigatin san, may simula po yan. At mayroong katapusan. No? So, ang pangalan, yan ang forever. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. So, yung pangalan na yan, mga kapatid, yan po ang ginagalang at nire-respeto namin. Ngayon, ang tanong nila, Pastor, Okay. no? May nagsasabi kasi isang mga ngaral. Yung anak daw ay mananatili. Saan talata? Oo. Yan nga narinig ko, no? Yung anak ay mananatili magpakailanman kung paano ang ama ay mananatili magpakailanman. Ganyan din ang anak. Yun ang payag niya. O pwede ba natin basahin yung unang Korinto muna? I-compare lang natin. Kung Basahin saan natin, mga kaibigan, Sige. mga kapatid. Word for Yung word. sinasabi nila na yung anak ay mananatili magpakailanman, ito ba ay hindi lumalabag sa banal na kasulatan, mga kaibigan? Pakinggan niyo po sa 15:24 ng unang Korinto. Mananatili ba yung anak? Pakinggan niyo po, mga kaibigan at mga kapatid. Tandaan po natin ang talata, 15:24 ng unang Korinto. Kung magagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama, pagka lilipunin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang sa mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kauli-ulihang kaaway na lilipunin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa, natapat kung siya sabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko ay maliwanag na itinangi niya kung nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin, ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging sa lahat at sa lahat. Pati pala yung anak, pasusukuin. Amen. Para ang konklusyon, ang Diyos ay maging, Diyos sa lahat Eh, at sa lahat. kung hindi mo pasusukuin, paano maging sa lahat ng Ayun, Diyos? yun ang magiging problema, mga kaibigan at mga kapatid. Saka, Pastor, ito no, Oo. pagsuko kasi ng anak, Mm. dito matatapos yung pagiging tagapamagitan niya. Yes, amen. Mawawala na eh. Kaya nga, until lang, mga kaibigan, namamagitan po ang anak, mga kaibigan at mga kapatid. Mm-mm. Namamagitan siya sa Diyos at sa mga tao. Kung yung anak, siya rin ang ama, nasaan na ang tagapamagitan? Nawala na. Yes. Tinapos nyo na agad ang plano ng Panginoon. Oo. Hindi po kami ang may plano nito, mga kaibigan. Ito po ay plano ng Diyos. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Wala po kayong mabasa sa Bible na sinugo ng Ama ang sarili niya upang maging tagapagligtas
Kaya pag hindi nyo po tinanggap yung anak, ay hindi nyo rin po tinanggap ang ama. Dahil sabi ni Kristo, ang tumatanggap sa, sabi ni Kristo, ang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap naman sa nagsugo sa akin. Kung hindi nyo po tinatanggap yung anak, naturalmente, hindi nyo rin tatanggapin ang ama. Oh, tinatanggap nila pero ama rin. Ayun ang problema, mga kaibigan. Kailangan tanggapin natin yung anak bilang anak talaga. Amen. Mga kaibigan, tanggapin natin yung ama bilang ama. Sapagkat pag hindi po natin tatanggapin yung anak at di natin natanggapin ang ama, lalabag po yan. Sabi ni Juan, tayo po ay antikristo. Mga kaibigan, hindi ba po tapos ang role ng anak? Huwag po natin siyang gawin agad na ama. Amen. Huwag po tayo masyadong magmamalalim, mga Amen. kaibigan at mga kapatid. Matatapos po ang role ng anak, mga Hallelujah. kaibigan. Ngunit yung pangalan ng anak, ito po ay mananatili magpakailanman. Dito po, mga kaibigan, dito nakakalamang ang Panginoong Jesucristo sa mga anghel. Nagmana siya ng lalong marilag na pangalan. Sapagkat yung marilag na pangalan na minana niya, ito ay tatawagin kamanga-manga, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama, Pangulo ng kapayapaan. Kaya maliwanag po, mga kaibigan, mga kapatid, na lagi po namin sinasabi sa inyo na tayo po ay sumampalataya sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos. Sapagkat sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos, dito po ay meron po tayong buhay na walang hanggan. At yung Amen. pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos, ito po itutukoy sa Isaiah 9:6 na tatawagin kamanga-manga, tagapayo, makapangyarihan Diyos, wala hanggang ama. Kung hinubad na po ng Diyos ni Jesucristo, yung kanyang pagka-Diyos, maituturing pa ba natin siyang Diyos? Hindi na, mga kaibigan. Sundan mo na lang ang plano niya. Hinubad na nga niya na siya bagamat nasaan yung Diyos. Hinubad niya ito. Ano yung hinubad niya? Yung anyong Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi ako naparito sa aking sarili. Mga kaibigan, kundi ako ay sinugo niya. Kung naparito siya sa kanyang sarili, mga kaibigan, dapat hindi niya na hinubad yung kanyang anyong Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid. Kasi maliwanag po yan, mga kaibigan. Ngayon po, ang sabi nila, yung 3:15 of the book of Acts, inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Tapos doon sa Hobe, ang Diyos ang nagbigay ng buhay. So malinaw daw na si Jesus Christ, siya ang Diyos kasi siya yung lumikha ng buhay. Pinatay daw yung lumikha ng buhay. Pero pag binasa mo sa English, ang nakalagay doon, Prince of Life, prinsipe ng buhay, nakalagay po sa English, mga kaibigan. No? Iba naman yung lumikha ng buhay sa English, doon sa Prince of Life. Basahin nga lang, Pastor, sa 3:15, no? Of the book of Acts. Ito po, payag ng... Ito ang isang katunayan nila, na si Kristo raw ay Diyos dahil siya ang lumikha ng buhay. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Hindi po namin pinatay, ha? Ito payag kausap po rin ni Pedro, yung mga audio, no? Inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. May bumuhay pa rin sa kanya Kahit siya lumikha ng buhay, pinatay. Mga kaibigan, may bumuhay pa rin sa kanya. Bakit siya po ang lumikha ng buhay? Kasi ang lahat ng bagay, sa pamamagitan niya, mga kaibigan, yung una niyang kalagayan na worm, siya ay lumikha ng buhay. Pero nung nag-manifest ito ay nagkatawang tao na, mapapatay yung kanyang laman. Mga kaibigan. So, di baga, 5:26, binasa na natin yun? Mayroon siyang buhay sa sarili niya? O ngayon, ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, may buhay na walang hanggan. No, ang buhay, ang tagalikha ng buhay, ang Ama. No, mababasa naman natin yan sa 1 John 1:1 hanggang 3. Sige, basa. May tanong dito. Sige. 1 John 1:1, no? Bago natin basahin yung mga tanong. Yaong buwad sa pasimula, ang nakalagay doon. Ito sabi. Sige. 1 John 1:1, ang payag po ng banal ng kasulatan. Sino ba ang nagtanong? Yaong buwad sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo aming binabalita. Ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama, at sa atin ay nahayag. Kaya nga maliwanag ito. Amen. Yung buhay na walang hanggan, no, na nahayag sa laman. Ito yung pinatay. Amen. Yung kanyang laman. Pero yung buhay, hindi mawawala yun, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi mo mamatay. Yung buhay yun Ngayon,
Sabi niya, inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Ito, may tanong dito. Brother Nelson Duruman, kung Jesus ang Ama, lalabas dalawa ang Ama. Sino sa kanila ang maghahari sa lupa ng 1,000 taon? Maganda ito, yung kanyang payag, no? Oo. Kung si Jesus ang Ama, lalabas dalawa ang Ama. Sino sa kanila ang maghahari sa lupa sa 1,000 taon? Maliwanag ito eh. Ang maghahari sa loob ng 1,000 taon, walang iba kundi ang Kristo eh. Maliwanag ito mga kaibigan. Pakinggan niyo po. Sa Apokalipsis 20, no? At ang bersikulo po ay 6. Ito po ang payag po ng banal na kasulatan. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo. Maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yung word na maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Sino itong maghaharing kasama niya? Sino itong niya to? Mga kaibigan, tataas lang po natin sa 4. Pakinggan niyo po. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nasisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko mga kaluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutunan ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap na tanda ng kanyang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Oh, amen. Maliwanag po mga kaibigan. Yung mag-aaring kasama niya, yung tutukoy purnan niya, ay walang iba kundi yung po ang Kristo. Kasi po mga kaibigan, gagampanan niya, Pastor, no, yung pagiging anak ni David. Yes, amen. Pagkatapos ng 1,000 years, mga kaibigan. Son of David. Doon na po matatapos yung rule niya at doon na siya yung isusuko niya na ang kaharian sa Diyos, amen. mga kaibigan. Upang ang Diyos ay maging sa lahat pagdating po ng eternity, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, Hallelujah. tanong yan, ni Freddy, no? Hindi natin dito. Tanong ni Freddy. Sige. Okay, basahin natin. Medyo marami yung question dito. Sige, basahin mo muna ang mga tanong. Ito mga katanungan, si Brother Freddy. Okay. Manaw ikaw, Goy. Okay. Si Brother, saan sa talata sa Biblia mabasa ang dual nature? Ito po sabi ni Brother Nelson. Sino ang nag-imbento ng salitang oneness? Tinanong ko sa iba, ang sabi, basahin mo sa Biblia. Diyan nakasulat yung salitang oneness. So, maliwanag po yan mga kaibigan at mga kapatid. Wala po tayong mababasa mga kaibigan. Oneness sa Bible at ito po ay tinitindig ng programang ito na wala pong oneness sa Biblia mga kaibigan. Kundi ang nakalagay po sa banal na kasulatan, Holy One at mababasa natin one God and one Lord mga kaibigan at mga kapatid. Kaya maliwanag po ang payag po ng banal na kasulatan, no? Ngayon, hindi natin medyo mabasa yung kay Brother, nakalimutan natin, no? Yung naka-live, no? Si Brother, okay, kailangan ko, Sister Michelle lang magbasa nito. Paano ba, sir? Sabi rito, tuloy lang muna ang subject. Okay, si Pastor Marlon. Okay, si Brother, dahil meron pong dual nature, kaya ang kalagayan, ang sistema ng pagsalita siya ang Diyos Ama. Meron daw dual nature. No? Pwede ba natin basahin muna yung Jeremiah 10:10? Okay, basahin niyo po. Basahin po natin mga kaibigan. Jeremiah 10:10, no? Sagutin natin itong dual nature na ito. Ito kasi malaking malaking issue dito na pinipilit nila may dual nature talaga eh. Na yung isang nature, yung Ama, at yung isang nature, yung anak. Okay, pakinggan niyo po. Sabi doon, ang Panginoon, sabi dito, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos. Walang hanggang hari. Sa kanyang buhot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Yung tunay na Diyos na yan, may dual nature ba yan, Brother Alvin? Ay, wala itong dual nature. Nagbago ba yan? Ay, hindi po ito nagbabago, Pastor. Ngayon po, ang payag kasi ng iba, dual nature, no? Yung dual nature niya, yung isang nature, yun ang Diyos Ama. At yung isang nature na laman, yun yung tao. Oo, hindi pa nga po eh. Yung isang nature, yung anak, ay Diyos din dyan eh. Ayun ang problema. Diba? Kinlim na nga nila na ang anak ay Diyos eh. So ang nature ng anak, Diyos.
Tapos yung nakatira sa kanya, Diyos. So, paano yan? Magkakabatong-batong na siya sa katawan. Oo, mga kapatid, no? So, ang bigat ng pagpapaliwanag, wala sa amin, nasa inyo. Kasi ang ginagamit nila, Pilipos, dos, sa isang ng webe. Oh, hinubad niya nga po eh. Ngayon, dual nature. Ngayon, tanong ko mga kaibigan, nang inubad niya ba ang kanyang anyong Diyos? Sinama niya ba sa lupa yung anyong Diyos? Oh. Eh, hindi niya na sana hinubad. Kasi kung sinama niya yung anyong Diyos, dual nature talaga. Eh, inubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Hindi na yung kasama ng laman. Mga kaibigan, mga kapatid, ngayon po, kung sasakyan natin sila sa dual nature, ang sabi ninyo, yung Ama, yung Espiritu, yung Diyos, yun ang Diyos Ama. Tapos yung laman, yun yung anak. Eh kung mabasa ko sa inyo sa Bible, na yung anak, yung nag-anyong laman. Hindi yung ama. Mga kaibigan, mga kapatid. Sa Bible, yung nag-anyong laman, walang iba kundi yung anak. Kasi ang unang kalagayan ng anak, Espiritu eh. Siya yung verbo eh. Eh nag-anyong lamang sa larin, yung anak, mga kaibigan. Oh, tao yung Diyos. Tao yun, mga kaibigan, mga kapatid. Eh kasi ang payag nila, ang nag-anyong laman, yung ama. Eh wala kayo pumabasa sa Bible. Ako, may mabasa ako sa Bible. Yung anak, nag-anyong laman. Mga kaibigan, pag hindi ko nabasa sa Bible, yung anak, nag-anyong laman, itigil ko itong programa na ito. Pero pagbibigyan ko po kayo, mga kaibigan, babasahin ko po sa inyo para meron po kayong idea. Sa 8:3 ng Roma, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, na nag-anyong lamang sa larin. Hindi naman pwede yung nagsugo eh. Siya rin yung laman. Siya rin yung nag-anyong lamang sa larin. So, ayon sa talata, di ba? Kasi nakalagay rito, pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin. Hindi yung Diyos yung nag-anyong lamang sa larin na ama. Amen. Kundi yung nag-anyong lamang sa larin, walang iba, kundi yung anak. Yan ang verbo. Mga kaibigan at mga kapatid. Ito yung verbo. Kaya nga tinawag kasi siyang anak ng Diyos. Kasi ipinanganak siya ng Diyos. Mga kaibigan. Hindi naman pwede yung ipinanganak ng Diyos. Eh, Diyos din ang ipapanganak, mga kaibigan. At hindi na sana nanganak dahil isa lang ang Diyos na pinaniniwalaan natin. At lumalabas, kung yung Diyos, kung yung pinanganak ng Diyos ay ama rin, eh sino ba talaga tunay na ama? Oo, eh problema nila yon. Ako, hindi ako mong problema. Problema. Kaya nga tinawag na anak, kasi merong ama. Amen. Kaya tinawag na ama, kasi merong anak. Kaya nga may John 3:16 eh. Opo. Sabi doon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibay naman mga oneness to. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Ayun ang problema, mga kaibigan, mga kapatid. Malaking butas po yan, mga kaibigan. Kung baga sa barko, lulubog yan. Amen. Mga kaibigan. So yun ang tindig ng programang ito. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak? Kung babasahin po natin sa John 3:18. Sabi doon, kayo sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kasi yung pangalan, ito po yung mag-iligtas. 4:12 ng gawa. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ito pala yung pangalan ng ikaliligtas. Amen. Bakit? Kasi sa pangalang ito, sabi doon, sa Gawa 2:38, ang sinumang sa inyo binautismuhan kay Kristo. Mga kaibigan, sabi doon, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito pala yung pangalan na ito. Amen. Ito yung nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yes, amen. Mga kaibigan at mga kapatid. At yung pangalan na ito, ito rin ang paraan para masulat ang inyong pangalan. Amen. Sa aklat ng buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Mapalad tayo na reveal ang pangalan na yan. So kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang programang po ito, nanindigan po natin. Yung anak po mga kaibigan, ito po yung nag-anyong lamang sa larin. Mga kaibigan, at hindi po yung ginawa nila eh. Yung ama, nanahan kay Kristo, kaya si Kristo, ama na rin. Lalabas mga kaibigan, sabi ni Pablo, sa 2 Korinto 13:5, sabi niya ron, siyasatin ninyo ang iyong sarili, hindi ba ganing alaman sa ganang inyong sarili, na si Jesucristo ay nasa inyo. Maliban na nga kung kayo, nagsisampal tayo, walang kabuluhan. Kung si Jesucristo ay nasa mga Kristiyano, lalabas yung Kristiyano, siya na rin si Jesucristo, at yung si Jesucristo, siya na rin yung Kristiyano. So hindi ganon.
mga kapatid. Oh? Iyon po ang problema mga kaibigan. Bakit? Ngayon po. Bakit sinabi ni Kristo na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama? Yan po magiging problema kasi ginagawa po nila. Pag sinabi yung Ama nasa akin, yun na rin ang Ama kasi 1:30. Oo. Ako at Ama ay isa. Hindi naman sinabi, ako rin ang Ama. Oo. Iba po yung mga kaibigan. At hindi naman sinabi ng Ama, ako rin ang anak. Wala po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Panginoon, sabi doon sa Matthew 3:16, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos siya kong lubos na kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Bakit ba iinggan mo yung anak? Hebreo 1:1, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Datapwat nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito. Sa Sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya pala yung anak, siya ang inyong pakinggan. Mga kaibigan at mga kapatid. So, hindi siya nagsasalita sa pamamagitan ng Ama. Kundi sa pamamagitan ng anak, ang Ama nagsalita. Amen. Mga kaibigan. Bakit? Inaamin ba ni Kristo na yung kanyang sinasalita galing yung sa Ama? Pakinggan niyo po. Sa 12:40, maganda po. Paaminin natin si Kristo Amen. 12:49 ng 1. Pakinggan niyo po. Okay. Sa 48, ang nagtatakwil sa akin, ito yung sinugo. Yes, amen. At hindi tumatanggap ng aking mga pananalita, ay merong isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sasalita ay isang sa kanya hatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili. Kundi ang Ama na nasa akin ay nagsugo, siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Yes, Kaya, amen. mga kaibigan, sabi niya, hindi ako nagsasalita sa aking sarili. Mga kaibigan, mga kapatid, kundi yung Ama. Mga kaibigan, sabi niya ron kung tutuloy po natin ang basa, kung ano, hindi ako nagsalita sa aking sarili, siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Okay, sa 7:16, no? Brother Aljon, basahin pa rin natin dyan. Ng John. Dagdag natin sa sinabi mo. At sinagot nga sila ni Jesus. At sinabi, ang turo ko ay hindi akin. Kanino? Kundi doon, sa nagsugo sa akin. Ano? Maliwanag ito. Yung sinasalita ni Kristo, Yes. instruction ng Ama yun. Yes, amen. Mga kaibigan, kaya kasabi niya, hindi ako nagsasalita sa ganang aking sarili. Hindi sinabi rin na, ako'y taong sa inyo nagsasaysay ng katotohanan. Aking narinig Sa? Diyos. Hindi naman pwede na yung nakarinig siya rin yung pinaringgan. Yes. Po problema. Bawa, narinig ko, mga kaibigan. Hindi ka naman pwede sabihin, narinig ko sa sarili ko. Kundi, kaya ako narinig, kasi meron akong pinaringgan, mga kaibigan. May nagsabi sa akin. Kaya maliwanag po na yung Ama, mga kaibigan, at yung anak, kung paano ang Ama ay mayroong buhay sa kanyang sarili, gayon din ang anak. Kaya nga po, ang tanong ko, sino ba ang namatay? Yung anak, yung Ama ba na may buhay sa kanyang sarili? O yung anak na pinagkalooban niya ng buhay sa kanyang sarili? Ano yung namatay? Yung pinagkaloob ng Ama na buhay sa anak? O yung Ama ang namatay, mga kaibigan? Ayan po, mabigat po yan, mga kaibigan. So, walang pumasa sa hamon na 2017? Magpaliwanag. Sa John 20:17, until now, wala pa rin sumasagot. 5:26, makinig kami sa inyo, mga kapatid. Pakipaliwanag. 5:26, wala pa rin nagre-response, mga kaibigan. Kung tayo po talaga nakakaalam ng banal ng kasulatan, dahil sinasabi ninyo hindi namin naunawaan yung salitang oneness. Sabi ron, nakakaawa pa raw tayo, mga kaibigan. Mas nakakaawa ko pagka yung doktrina mo hindi nakasulat sa Biblia. Yes, amen. Bakit? Sabi ng Biblia, sabi doon saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon 34:16 ng Isaiah at inyong basahin. Ni isa sa mga ito ay hindi magkukulang, ni hindi mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat inuutos ng aking bibig at inisan sila ng kanyang espiritu. Yung Biblia pala, yung salita na nyo, hindi ito magkukulang. Yes. Pagka hindi ito nagkulang, pagka eksakto. Yes. Pag eksakto, pwede ba natin dagdagan? Manganganib na tayo. Pagka eksakto, pwede ba bawasan?
manganganib din tayo Ayan parehas. po. Kaya nga hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan kasi kumpleto. Oo. Mga kaibigan. Kasi, halimbawa, kung ang Biblia po ay hindi kumpleto, papayag siguro ang Diyos. Nadagdagan mo kasi hindi kumpleto. Kaya ang dalangin ni Kristo sa 17:17, Ama, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo Ay, katotohanan. Maliwanag po yan mga kaibigan, no? Kasi kung ang Biblia ay hindi kumpleto, papayag siguro ang Diyos. Amen. Pero ang Bible, mga kaibigan, tinapos ito ng Panginoon. Sabi niya, isasagawa ko ang aking salita na tatapusin, paiikliin. O, patayin natin, mamaya. Sabihin na, mag-invento tayo ng talata, no? Okay. Ito po sa banal na kasulatan. Sabi rito sa 9:28 ng Roma. Sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa na tatapusin at maikliin. Yes. Yung Amen. pinaikli, mga kaibigan. Tapos, na pinaikli. Mhm. Kasi yung kasi ang plano ng Diyos, kasi nga, kung hindi tatapusin ng Panginoon, no? Na kung hindi nga paikliin, ito nga lang, dapat na tayo magbasa Oo. lalo na kung specific lahat, no? Umasa na lang tayo doon sa libro ng isa. Mga kaibigan, kung specific po, mga kaibigan, na isusulat ng Panginoon nito, pati yung pagkapanganak ni Cain, nilagyan ng lampen, pinainom ng gatas, kung lahat po yung mga kaibigan, masyadong kakapal ang Biblia. Mga kaibigan, paiikliin tapos, kaya nga sabi ni Juan, maraming mga bagay na ginawa si Kristo na hindi nakasulat sa aklat na ito. Yes, amen. Kung susulatin mo lahat, sa inaakala ko, sabi niya, hindi magkakasya sa sanlibutan. Yes. Mga kaibigan, mapupuno po ang library. Mhm. Mga kaibigan, at So, mga napakabilis ng oras, Brother Aljon, no? kaya nga po mga kaibigan, hindi po namin na wala pong oneness sa banal na kasulatan. Mga kaibigan, ititindig po namin yan mga kaibigan. Tinawag pa natin itong banal na kasulatan. Tapos dadagdagan natin nakasulat. Mga kaibigan at mga, sabi ng mga apostol, huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. 4:6 ng unang Korinto. Huwag po tayong humigit kasi lalabas mas magaling pa tayo sa mga apostol. Mas marunong pa tayo kay Kristo, mga kaibigan. Kung ano yung nakasulat, ito po ay disiplina ng mga apostol. Huwag po tayong higit sa bagay na nasusulat. Yes, Upang amen. ang sinuman ay huwag magpalalo ang iba laban sa iba. Huwag po tayong mikit, mga kaibigan. Kung ano po yung nakasulat, yun po ang tanggapin natin. Kung hindi nakasulat, huwag po natin tanggapin. Ang guide po natin ang banal na kasulatan. Ang nakalagay sa Bible, Holy One, One God, One Lord, yan po ang nakasulat sa Biblia. Bahala kayo, kung ayaw nyo tanggapin yung One God, tatanggapin po namin. Dahil ang One God namin na pinangahawakan, ito po ay based sa Biblia. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid. Yung oneness, kaya hindi po namin ginagamit ito, paumanin nyo po, kasi nga po, ang dahilan po namin, ito po ay hindi nakasulat sa banal na kasulat. At hindi po kami mas magaling sa mga apostol. Mas magaling po sila sa amin, sapagkat sila po ang mga saksi ng Panginoong Jesucristo. Yes, Siguro, amen. dahil mabilis ng oras, mga kaibigan, mga kapatid, nabigyan po natin ang uling pananalita sa ating Pastor Jeff. So, wala na akong sasabihin, mga kapatid, no? Lagi ko lang sinasabi, no? Wala pong personalan, no? Hindi niyo po kami kaaway, lalo na't Biblia ang ating pinag-uusapan, no? At kung ito man ay aming tindig, binibigyan namin ng kapamigatan ng tindig na ito. Ngayon, kung may babangon para igiba ito, then titingnan natin, mga kapatid, sa pagdating ng panahon. Ang tindig po namin, mga kapatid, isa lang ang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat, hindi nagbabago, yan po ang ating Ama. At ang pangalan niya, Jesucristo. Yun po ang aming tindig. Amen. Bago po kami magtapos, ang challenge po namin, sa John 20:17, pakiusap po, pakipaliwanag po natin ito. At sa John 5:26, ito rin po ipaliwanag ninyo, mga kaibigan. Paiinggan po namin kayo, mga kaibigan at mga kapatid. Kung meron man siguro kami pagkakamali sa aming paliwanag, maaaring i-share nyo po sa amin. No? Mas maganda sabi kasi ng Bible, mga katwiranan tayo. Yes, sa amen. Kailangan yung katwiran nyo, ilalabas nyo, yung katwiran namin, ilalabas namin, mga kaibigan. At ang pinag-uusapan lang natin ay ang iisang Diyos, walang iba kundi ang Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Muli, tayo po ay magkita-kita muli sa araw ng Martes, 7 p.m. At kung meron po tayong mga katanungan tungkol po sa pagka-Diyos ng ating Panginoon sa Kristo, mga kaibigan, tungkol po sa
One God or Godhead, maaari po tayo mag-comment dyan mga kaibigan. Palain po tayo ng ating Panginoon Kristo. At muli, ito po ang Apostolic Back to the Bible. At ito po si Brother Ariel Ibarra. At kasama natin si Pastor Jeff. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon Kristo. Amen. Mga kaibigan at mga